Paano umiwas sa masamang barkada? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Haji Garcia at malugod ko kayong tinatanggap sa ating panibagong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at i-share ito upang mas marami pa ang makarinig ng mensahe ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon ay isang napakamahalagang paksa. Paano umiwas sa masamang barkada? Maraming kabataan, maging matatanda, ang napapahamak hindi dahil masama silang tao noong una, kundi dahil napasama sila sa maling mga kaibigan. Unti-unti silang nahikayat sa bisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, paggamit ng droga, pakikiapid, pandaraya, at iba pang kasalanan. Sinasabi sa unang aklat ng Korinto 15:33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira sa mabubuting ugali. Napakalinaw ng babalang ito. Kapag lagi tayong kasama ng mga taong gumagawa ng mali, darating ang panahon na may impluwensyahan din tayo. Hindi ibig sabihin na kamuhian natin sila. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong magmahal sa lahat. Ngunit ang pagmamahal ay iba sa pagsunod sa kanilang maling gawain. Minsan, sinasabi ng iba, hindi naman ako maapektuhan. Ngunit tandaan natin na ang impluwensya ay parang hangin. Hindi natin ito nakikita, ngunit nararamdaman natin ang epekto nito. Sa Kawikaan 13:20 ay sinabi, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Ngunit ang kasama ng mangmang ay mapapahamak. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Ang mga kaibigan ba natin ay inilalapit tayo sa Diyos o inilalayo tayo sa Kanya? Kapag ang barkada ay laging nagyayaya sa kasalanan, huwag matakot tumanggi. Mas mabuti nang mawalan ng barkada kaysa mawalan ng mabuting konsyensya at relasyon sa Diyos. Sa awit 1:1 ay mababasa, mapapalad ang taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Ipinapakita rito na nagsisimula ang pagkahulog ng tao sa maling pakikisama. Kaya habang maaga pa, umiwas na. Paano nga ba umiwas sa masamang barkada? Una, manalangin araw-araw. Hilingin sa Diyos na bigyan ka ng karunungan at lakas upang makagawa ng tamang desisyon. Pangalawa, matutong magsabi ng hindi. Hindi ka mahina kapag tumatanggi sa kasalanan. Sa halip, ipinapakita mong mas mahalaga sa iyo ang Diyos kaysa sa opinyon ng iba. Pangatlo, humanap ng mabubuting kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay hindi ka itutulak sa kasalanan, kundi tutulungan kang maging mabuting tao.
Pang-apat, magbasa ng Biblia araw-araw. Ang salita ng Diyos ang magiging gabay sa bawat desisyon mo. Panglima, umiwas sa mga lugar na alam mong magiging tukso sa iyo. Kung alam mong doon ka madalas matukso, huwag nang pumunta roon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:13-14 na ang daan patungo sa buhay ay makipot at kakaunti lamang ang pumipili rito. Hindi madaling sumunod sa Diyos, ngunit ito ang tamang landas. Kung ikaw naman ay nasa masamang barkada na ngayon, hindi pa huli ang lahat. Maaari kang magsimulang magbago sa araw na ito. Ang Diyos ay laging handang tumanggap sa sinumang nagsisisi at lumalapit sa Kanya. Tandaan natin na ang tunay na sukatan ng pagkakaibigan ay hindi kung sino ang masayang kasama, kundi kung sino ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti. Sa Roma 12:2 ay sinabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Huwag nating hayaang ang mundo ang humubog sa ating pagkatao. Ang Diyos ang dapat nating sundin. Mga kapatid, hindi masama ang magkaroon ng maraming kaibigan. Ngunit piliin natin ang mga kaibigang nagdadala sa atin sa katotohanan, sa kabutihan, at sa Diyos. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, lagi nating alalahanin na ang bawat desisyon natin ngayon ay maaaring makaapekto sa ating buong buhay. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan upang makapili ng mabubuting kaibigan. Ilayo mo kami sa masasamang impluensya at gabayan mo kami sa tamang landas. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang piliin namin ang iyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong ang mensaheng ito, paki-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos. At lagi nating tandaan ang sinasabi sa 1 Korinto 15:33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira sa mabubuting ugali. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.